Yo, 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 nagbabalik ang inyong walang kakwenta-kwentang vlogger. Eto nga, may nabasa tayo rito na, di ba, meron tayong flood control project, scandal nga, at eto si Kiko Matsing, ang kanyang suggestion, ito, pondo sa flood control, nais ilipat sa libreng almusal program ni Senator Kiko, anak ng kamoting kahoy talaga. Dito mo makikita yung pag-iisip nitong mga dilawan na ito, no? Kung gaano kababa ang tingin nila sa taong bayan. Alam mo, Francis Cuneta, magagalit na naman si Sharon Cuneta. May paiyak-iyak pa. Alam mo, hindi yung flood control, hindi kailangan niya kailangan ng bansa natin yan. Kailangan natin yan. Hindi naman kailangan ihinto yung flood control. Ang kailangan lang ipahinto yung pagnanakaw. Bakit hindi nyo ba kayang pahintuin yung magnanakaw? At sa tingin mo ba kung ilagay diyan yung sa ano, nanakawin din nila yan. Sasabihin kumain isang milyon. Actually, yung pondo pang 10 milyon. Nanakawin din yan. Hindi katulad nung anong sinasabi ni Senator Marcoleta. Ito yung totoong magaling na senador. Ito si Senador Marcoleta. Bakit? Ito walang corruption dito. Ano yung gusto niyang gawing batas? Gusto niyang pababain ng presyo ng kuryente at gusto niyang mangyari yung 2,000 pababa na bill ng kuryente ay libre na. Ito sigurado, Francis Pangilinan, sigurado ang lahat ng Pilipino makikinabang dito sapagkat lahat ng Pilipino halos gumagamit ng kuryente. Hindi na ito dadaan pa sa social worker, hindi na ito dadaan sa mga politikong katulad ni Jinky Luistro na may pa ganun-ganun pa. 'Di ba? Ganito mo makikita yung pag-iisip ng mga politiko na walang laman ng utak o hindi utuin yung mga Pilipino. Anong gagawin mo sa mga Pilipino? Araw-araw papakainin mo ng libreng lugaw, libreng sopas. Papipilahin mo doon, gagawin mong timawa. Ang dapat nyong ginagawa, gumagawa kayo ng batas. Una, para magkaroon ng trabaho yung mga Pilipino. Yun ang gusto ng Pilipino, magkaroon ng sapat na trabaho at sapat na sweldo. Asikasuhin mo yung agriculture. Di ba ikaw yung chairman ng agriculture? Bakit hanggang ngayon wala ka pang ginagawa? Tapos ngayon, yung flood control, instead na sabihin mo, ay ipakukulong nyo yung mga magnanakaw na politiko para yung pondo ng flood control ay malagay talaga doon sa flood control. Dapat ganun ang sinasabi mo. Parang sinasabi mo, ninanakaw nila dyan Huwag na natin gawin yung flood control kasi ninanakaw lang. Sino na perhisyo? Di ba yung mga Pilipino na binabaha? Kaya nga binabaha dahil yung pondo ng flood control ninakaw. Ang sinasabi naming mga Pilipino, hindi nyo dapat ginanakaw yan. At kung may nagnakaw, parusahan nyo. Napaka-bobo mong abogado ka pa naman, hindi ka ba nakakaintindi? Malayong-malayo ang utak nyo talaga kay Senator Marcoleta. Kasi yung mga utak nyo, yung mga katulad niyan, ililipat sa libreng almusal, siguradong pagmumulan niya ng korupsyon para din flood control yan. Kunyari, magpapakain ka ng 1 milyon, yung pondo mo pa 10 milyon, 1 milyon lang ang ipapakainin mo, nasaan yung 9 milyon? Parang flood control lang yan, yung 100 bilyon ng pondo, 50 billion na lang ang nagagawa. Ang dapat mo sinasabi, Senator Kiko Cuneta, yung pong flood control po na yan ay ating gagamitin ng maayos at walang korupsyon at yung mga nagnakaw dapat maparusahan. Dapat ganon.
Yung mga suggestion mo pang utos sa Pilipino, tuwan-tuwa na may mga Pilipino niyan. Ay, kakain na lang kami ng kakain. Hindi po pwede, hindi yan, hindi yan stable na, kumbaga hindi yan sustainable o hindi yan po pwede na habang buhay mong papakainin yung mga Pilipino, gagawin mong timawa. Walang Pilipino na gustong makikain kung sila'y may trabaho. Kung mura ang bilihin, halimbawa, nasa agriculture ka, asikasuhin niyo yung presyo ng bigas, asikasuhin niyo yung gulay, yung mga isda, yung mga manok, yung mga itlog, yun ang asikasuhin mo. Pababain mo yung presyo. At the same time, kung yung magaling mong malapit ng matanggal na si Tito Escalera, gumawa kayo ng batas na makakapag-generate ng trabaho. Gumawa kayo ng batas na makakapag-generate ng investor. Paano kayo makakapag-generate ng investor? Hulihin nyo yung mga magnanakaw para makita ng mga investor na ang mga politiko sa Pilipinas ay hindi na makakapagnakaw at hinuhuli. Gumawa kayo ng batas na mapiprevent yung ganon. Hindi yung sasabihin mo sa halip na ilagay sa flood control na libreng almusal, gago ka ba? Papabayaan mo na lang na bumabaha. Paano mo kakain yung, pag bumaha, papakainin mo? Saka, hindi ka ba nag-iisip? Kung meron ka 100 bilyon na pondo sa, kasi trilyon na nga yung ninanakaw dyan papakain, paano gagawin mo ton? Papakainin mo lang ng papakainin yung ma'am, hindi na magtatrabaho. Paano yung halimbawa yung pamilya nun malayo, halimbawa yung pamilya sa bukid na mahirap, paano mo papakainin ng almusal yun? Dadalan mo ron, padadalan mo kay Sharon Cuneta. Gago ka ba? Napakabobo mo. Wala ka nang maisip. Ang sinasabi ko, yung utak mo kasi napakalayo. Kaya galit na galit kayo kay Marcoleta, kay Senator Marcoleta. Ako, yun nga sinasabi ko, isang gustong-gusto ko kay Senator Marcoleta, yung pababae ng presyo ng kuryente. At hindi lang yun ang ginawa niya, yung 2,000, ililibre pa doon sa gagawin niyang batas. Antayin natin kung kailan niya gagawin. Di ba? Pero ikaw, panukala mo yung panukala niya. Pero yung panukala niyong dalawa, yung sa'yo pambobo Yung kay Marcoleta, uncorruptible yung kanyang gagawin batas kasi hindi dadaan sa mga politiko. Walang burokrasya. Kumbaga, pag naging batas, yun na yun. Lahat makikinabang. Ikaw, yung sinasabi mong gagawing almusal, libreng almusal, hindi ka ba naman tarantado, senador? Sino papakainin mo ng almusal? Paano yung mga may hirap na nasa probinsya na may kuryente pero walang makain dahil binabayad lang sa kuryente? Dadala mo ng almusal doon. Halimbawa, doon sa Cordillera, halimbawa sa liblib na lugar na may kuryente naman pero walang dadalan mo ng almusal. Because magiging obligasyon mo na yan dahil pera ng flood control at ililipat mo para sa libreng almusal. Magago ka ba? Naman, napakagago nitong ito Itong, ewan ko kung bakit nanalo ka pa Sa bagay, marami naman talaga tangang butante. Isipin mo, iboto pa itong mga gagong to. Wala namang ginagawang mabuti kung hindi uto-utuin kayo mga, alam mo tayong mga Pilipino, hindi natin kailangan ng libreng almusal. Kasi hindi naman sustainable, hindi yan establisadong programa. Ang kailangan natin, stable na trabaho, mababang presyo ng kuryente, mababang presyo ng bigas, mababang presyo ng bilihin, isda, manok, baboy, basta agricultural product, dapat pababain mo. Yun yung dapat mong ginagawa. Francis Cuneta, kasi hawak mo yung agriculture Putang na, napakababaw ng pag-iisip mo, libreng almusal. Saka hindi po pwede na hindi mo
lagyan ng pondo yung flood control sapagkat anong gagawin mo? Dahil ninanakaw, tatanggalin mo yung pondo. Gago ka ba? Parang sinabi mo lang na dahil ninanakaw yung pagpumarada ka, yung sasakyan mo, ninanakaw yung gulong, ang gagawin mo doon sa kotse mo, gagawin mo na lang tulugan, hindi mo na huhulihin yung nagnanakaw ng gulong. Hindi mo na siya lalagyan ng gulong dahil ninanakaw lang yung gulong. So, ang gagawin mo sa kotse mo, gagawin mo na lang karinderya. Di ba napakagago mong senador? Ewan ko, putang ina mo. Talagang mamumura ka, napakabobo mo eh. Malayong-malayo kayo kay Senator Marcoleta. Kasi nga kayo, bawat pag-iisip nyo, gusto nyo makakurakot kayo. Hindi katulad ni Senator Marcoleta, walang iniisip na makalamang ng pera sa taong bayan. Pagkumparahin mo yung proposal nyo, siya pabababain yung kuryente. Ikaw, ang proposal mo, libreng almusal. Ikaw ba, mapapakain mo lahat ng Pilipino ng almusal? Pero yung kuryente, lahat ng Pilipino na gumagamit ng kuryente, which sa tingin ko ay 95% gumagamit ng kuryente, ay makikinabang. Libreng almusal mo. Pag inalis mo yung pondo ng flood control, babahain. At yung libreng pagkain mo, hindi naman lahat makakakain. Uupa ka pa ng, alam mo yun, uupa ka ba niya ng labor cost, bla bla bla. At may korupsyon. Kung yung ba ang ginagawa mo na lang, eto, bago ako magtapos, Francis Cuneta, ang gawin mo dahil ikaw yung may hawak ng agriculture, ikaw chairman ng komite, pababain mo yung presyo ng bigas, tulungan mo yung magsasaka, yung mga karne, isda, manok, pababain mo presyo. Tapos yung flood control, ang gawin mo dahil magagaling naman kayo ni Lacson, pagpakulong nyo yung mga kongresistang magnanakaw, DPWH, at saka yung mga kontraktor, huwag nyong ihinto yung flood control. Sapagkat tayo ay binabaha talaga at umuulan. Ang kinagagalit lang ng tao dito, kaya bumabaha, kasi nga hindi nila ginawa yung flood control at ninakaw. Bakit tatanggalan mo ng pondo? Sa halip na ang tanggalin mo yung magnanakaw, yung pondo ang parang ganito lang, ninanakaw yung appliances mo. Diba, may bahay ka, marami kang appliances, meron kang TV, refrigerator, na kailangan ng pamilya mo, yung refrigerator, yung gas range, kailangan ng pamilya mo. Ngayon, dahil ninanakaw nung katiwala mo, ang gagawin mo ngayon, hindi mo na, yung sa halip na palit, hulihin mo yung magnanakaw, ang gagawin mo, hindi ka na lang bibili ng gas range, hindi ka na lang bibili ng refrigerator. At ang gagawin mo, makikikain ka na lang, yung pamilya mo, makikikain na lang ngayon, bibigyan mo na lang sila ng almusal. Gago ka ba? Sa halip na hulihin mo yung magnanakaw, para hindi nila ninanakaw yung refrigerator nyo ni Sharon, yung gas range ni Sharon, iniba mo yung idea, hindi ka nag-focus doon sa katiwala ng bahay mo, na nagnakaw doon sa gas range at refrigerator mo. Ganun kagago yung utak mo. Hindi ka nabibili ulit dahil ninanakaw. Hindi mo hulihin yung magnanakaw. Itong mga dilawan to, puro bobo.